Di lang sa bansa kundi pati sa buong mundo, naging record-breaking ang buwan ng Abril pagdating sa init ng panahon. Kasunod naman ang pag-asa forecast na pababa na ang temperatura ngayong buwan, posibleng the worst is over na rin sa problema sa supply ng kuryente ayon sa Energy Department. Saksi si Rafi Tima. Pampawi sa init ang pambentang ice cream, pero kapag natunaw ito, ang kita ang napapawi. 3,000 pesos ang lugi kay Cristino nang mag-brownout sa kanila noong nakarang linggo na tumunaw sa kanyang mga paninda. Kaya stress ang dala sa kanya sa posibilidad na mauwi sa brownout ang sunod-sunod na red o yellow alert kamakailan. Sana wala ng mga ganun, mga brownout, alert na yan para tuloy-tuloy ang negosyo. Sabi ng Department of Energy, kung mangyayari ang forecast ng pag-asa na pababa na ang temperatura sa bansa, posibleng the worst is over na rin sa power supply. If there will be no more increase in temperatures, then most likely na bridge na natin yung peak demand projection and pababa na yung trend natin. Bababa rin kasi ang demand sa kuryente at may papasok pang dagdag na supply. Ikalawang araw ngayong walang alert sa Luzon at higit isang linggo naman sa Visayas at Mindanao. Pero sabi ng DOE, kailangan ng mga dagdag na planta para hindi pa ulit-ulit ang mga problema sa kuryente tuwing tag-init. Sa sobrang init, pati mga kalabaw, kailangang magtampisaw, pang-iwas daw sa heat stroke. Maya't maya kung paliguan ng ilang magsasaka sa Aurora ang mga alagang hayop. Lalo't katuwang ang mga ito sa paghahakot ng aning palay. 25 lugar sa bansa ang nagtala ng danger level na heat index ngayong araw. Pinakamataas ang 48 degrees Celsius sa Dagupan City. Higit na mababa yan kumpara sa pinakamainit na record sa bansa ngayong tag-init, 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales noong April 28. Noong April 27 at 28 naman, pinakamaraming lugar ang nakapagtala ng danger level heat index, umabot sa 46 na stations. Ayon sa pag-asa, record-breaking ang buwan ng Abril pagdating sa init ng panahon. Epekto ito ng strong El Nino na nararanasan pa rin ngayon pero humihina na. Nagkakaroon na tayo ng mga local thunderstorm activities, so ibig sabihin marami na rin tayong mga cloudiness or kaulapan. Kapag merong ganitong maraming cloudiness, lalo na during daytime, dito natin nakikita na posibleng nagkakaroon ng nag-cool down ng ating atmosphere. Hindi lang sa Pilipinas record-breaking ang init nitong Abril, kundi buong mundo, ayon sa Copernicus Earth Observation Program ng European Union. The warmest April on record globally. That's the 11th month for which the temperature has been the warmest on record for the same month in all previous year for which we have data. So that's one of the longest streak of global temperature record that we've seen in recent decades. Dahil dito, hindi pa rin maabot-abot ang itinakda ng Paris Agreement na mapababasa ng global average temperature na 1.5 degrees kumpara sa pre-industrial level. At kahit patapos na ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature. I think many scientists have asked the question whether there could be a shift in the climate system, or if something a shift. I think whether we have reached a possible tipping point. Dagdag pa ng Copernicus climate scientist, sa bawat degree na nadadagdag sa global warming, dumarami ang extreme weather events. Gaya na lang ng mababagsik na pagbaha sa Brazil kamakailan kung kailan 90 na ang nasawi, at matitinding heatwave sa India at Vietnam. Sa ngayon, hindi na raw magtugma ang mga climate models na ginagamit ng mga climate scientists kung matutuloy ba ang inaasahang La Nina o magiging neutral ito pagkatapos ng El Nino. Impormasyong mahalagang malaman dahil nakasalalay dito kung ano ang kailangan nating paghandaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.